Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabayan ng Kliwa ng Kalimantan mula sa isyong ating nakalap at magbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao ay hinggil sa issue ng Israel and Palestine Hamas War. Ilang araw ang nakararaan ng atakihin ng Palestinian armed groups na Hamas ang isang area ng Israel, particular yung kibbutz at saka iba pang area doon na kung ay nagdarao sa mga Israel o Israelites at mga ilang foreign nationals kagaya ng mga OFW, mga Pilipino, ng music festival at umang na nasa 1,300 na sibilyan including children ang namatay doon at ilang nasa mga kabahayan na inatake ng mga nasabing Hamas armed group. So yun ay ang ating tinungyang topic ay yung hinggil sa digmaan na nangyaring digmaan sa Palestine at saka sa Israel, na kung saan ay gumawa ng hakbanging mala-terorista itong Palestine Hamas group against Israel, na kung saan ay sa isang music festival inatake nila yung mga civilian doon na nagdiriwang ng music festival at pinagpapatay nila yung mga tao. Tira-tira nila ron at pinasabugan yung mga bahay ay pinasok nila doon sa mga lugar doon at particular yung kibbutz na lugar at iba't ibang lugar doon. Pinasok nila yung mga kabahayan at pinagpapatay yung mga. So yun yung kakonde-konde ng malateroristang kalang na hakbangin na ginawa nung Palestine Hamas. At ito ay hindi makatao at ito ay inhuman treatment o ito ay inhuman steps in making war. So kung sila ay nakipagdigmaan sa Israel ay hindi tao ang kanilang naging hakbang. Ito ay isang teroristang hakbang. So matapos ito ay naghiganti ang Israel sa Palestine mula sa Gaza Strip na teritoryo nitong Hamas, nagulot naman ng nasa humigit kumulang din na kung tayo ay hindi nagkakamali na dun sa humigit kumulang na nasa 1,400 din daw ang namatay doon sa Gaza Strip, or yun ay kabuuan ng nung sa Israel at saka nung sa Gaza. So maaaring sila itig 1,000 ang namatay ng mahigit or umaabot lamang na nasa 1,000 mahigit sa both sides. So ibig sabihin napakaraming civilian noon ang namatay in sides, tapos ay mayroong mga dinukot o mga hostages itong mga Hamas na gumawa ng teroristang hakbangin in making o sa pagpapatuloy na kanilang pagdigma sa Israel o yung kanilang galit sa Israel at pag-aatake ay gumawa sila hindi makatawang hakbangin. Sa ngayon ay kinukundina ng Israel ang kinukubkob ng Israel ang Gaza Strip, na kung saan ay patuloy din sa pag-atake ang Hamas at isang armed group nito laban sa Israel. So ngayon ay yung matapos yung mga pang-atake ngayon inland, so nagpapalitan sila nung inaatake pa rin sila nung Israel, anong Hamas nung ng mga assault or binobomba nila yung Israel. At kakibat pa yung ibang mga grupo, parang yun daw Hezbollah sa nakikialam din para paulanan din sila ng ng mga rockets. So nakipagpalitan ngayon diyan, nakipagpalitan ng Israel at gumawa na rin sila ng hakbangin na kubkubin yung Gaza Strip upang ma-retrieve nila yung mga hostages at kanilang kasahan yung digmang ginagawa ng Israel o magpaira sila ng katarungan hinggil dun sa ginawa nung Hamas group laban sa Israel. So yan.
So, maraming OFW mula sa iba't ibang, maraming overseas worker, particular OFW at o galing sa iba't ibang bansa nagtatrabaho sa Israel at Gaza Strip na dapat ilikas at nais nilang ma-repatriate sa kanilang bansa, particular dito sa ating bansa. So, marami rin Pino nasa Israel. Doon sa area na malapit doon, ang nais na ma-repatriate na, at doon sa Gaza, na kung saan nga ay gumagawa noong pambobomba o air assault yung Israel doon sa Gaza na nagdudulot din ng maraming civilian na nadadamay doon sa kanilang retaliation. So, yun yung naging mabuting hakbangin ng Israel to retaliate against doon sa Hamas. May pati civilian ay nadadamay din sa kanilang pag-after ng justice at pagkidigma laban doon sa Palestinian armed group. So ngayon, ang human rights promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamagitan ng justisya at karapatang pantao. Sa isyong ito ng digmaan sa Israel at Palestine ay nagkasaboses tayo ng kapayapaan sa kanilang sigalutang matagal ng hanggang sa ngayon. At ating boss din sa magkabilang panig ang pagrespeto sa IHL, particular sa pagrespeto ng mga civilian at civilian community sa digmaan ng magkabilang. Yun yung ating boses doon sa Israel at saka sa Palestine na kapayapaan sa nangyayaring digmaan nila ngayon na umialasan na yung kapayapaan at umaban nila yung kanilang sigalutan na matagal na nangyayari. At pangalawa ay boses din natin habang sila ay nire-resolve ito, irespeto nila yung IHL sa kanilang digmaan. Huwag nilang idamay yung mga sibilyan. Kung ano man ang gas at isa, pagpapaira lalo ng hustisya, dapat walang sibilyan na madadamay. Yung mga sibilyan, nirespeto nila yung civilian community at hindi sila dapat papatay ng mga unarmed o mga sibilyan nga. So dapat ay naka-armado ang kanilang dirigmain o sasagupain sa kanilang digmaan o nais nilang digmaan. Kaya yung Hamas, yung sa Palestine, ating boses ay huwag gumamit ng malateroristang hakbangin o pangdigma sa Israel na kanilang papatayin o piperusyuhin yung mga sibilyan ng mga Israelita at maging mga foreign nationals na nagkatrabaho lang doon o maaaring turista lang doon. Pangalawa, yung Israel din naman, kung mag-retaliate sila at makikipagdigma doon sa Palestinian at Hamas, irespeto din nila yung mga civilian nila sapagkat sila yung mga hindi sila makalalaban in their status na sila, even though sila ay Palestinian. So hindi naman lahat ng Palestinian ay nais makipagdigma sa Israel. So at gumawa ng itong klase na hakbangin. Kaya dapat ay huwag nilang retaliatan ng sa pamamagitan ng hakbangin na may mga madadamay na civilian sa air strike nila na marami yung na crossfire in air strike. So dapat targetin nilang mabuti ay yung mga nais nilang makipagdigma. But ang atin dito ay magpaira ng kapayapaan at maghunos dili. Ngayon, kung kayo ay patuloy sa inyong ginagawa dahil sa kayong na inaatake, inyong mapatigil din sila sa pamamagitan din ng pwersa, huwag idamay yung sibilyan. Kung patitigilin nyo rin sila sa pamamagitan ng pwersa sapagkat kung kayo naman ay inaatake, makatarungan lamang na kayo ay gumawa ng hakbangin upang mapatigil sila ron. Lamang ay huwag idamay yung sibilyan. So yun. At ngayon ay yung mga ibang mga nasyon na sumusuporta sa Palestine ay huwag nilang suportahan yung malateroristang hakbangin nito. Hindi mabuti. Respeto rin nila yung IHL. Gayun din yung pumapanig sa Israel ay respeto rin yung IHL at yung mamagitan para sa kapayapaan ng dalawang bansa at ayusin yung sigalutan nila na matagal ng nilang pinag-aawayan na teritoryo o anumang kanilang problema sa buhay. Kaya instead na sulsulan, suportahan ay isyong pangkapayapaan ng kanilang gawin. On the other hand, kung
sila patuloy na naglalaban doon sa kanilang hindi maalis sa dibdib nilang mga sigalutan, ay irespeto yung IHL at civilian community in particular, para walang civilian na nadadamay. Even though yung mga combatant, respeto yung panutunan ng IHL na kung isang combatant hindi na rin nakalalaban, ay huwag nang tadasin pa, kundi i-fold na lang siya at o ikulong, mga ganun mga bagay. So sa nangyayaring pagdanak ng dugo ng magkabilang na mga sibilyan sa magkabilang panig, naway hindi na madagdagan pa ito. We pray God and Jesus Christ and Mother Mary enlights and guide both sides to ease the war at huwag idamay ang mga sibilyan. So yun, sana kayo ng banal na Panginoon Diyos na makatarang ang katulungan ng Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo, with Mother Mary na kayo ay umira ng kapayapaan at huwag ninyong idamay yung mga sibilyan. Inyong patuloy na nagiging hidwaan. So, sa mga Hamas, i-release na ninyo ang mga hostages. Huwag nyo idamay yung sibilyan. I-release ng Hamas yung hostages at inyong kahabagan ang inyong mamamayan. So, yung mga armed group ng Palestine, kahabagan nyo yung mamamayan nyo dahil sila ay nadadamay doon sa pakikipaglaban sa inyo. So, nakukrosfire sila. Pag in-strike kayo, sila nadadamay. Lalo na yung nangyayari ngayon, na para ma-release nyo yung hostages nyo, binalakiran ng Israel yung pag-supply ng mga kuryente yata yun, tubig at iba't ibang mga pangan ng mamamayan ninyo. So sa gayon ay malaking problema yan. Kaya i-release nyo na yung hostages nyo para hindi na balakiran yung pangangailangan yan. At kung kayo makapaglaban kayo ng wasto at ng respeto sa IHL at hindi yung teroristang hakbangin na pati sibilyan, ay binabanatan nyo. So respect IHL na huwag idamay ang sibil sa mga nasyon na at doon sa mga nasyon na pakinggan ng Hamas ay inyong patigilin ito sa terorista nitong hakbangin at hindi sala ng mga sibilyan. Yung mga nations na maaaring maka-influence doon sa Hamas, Palestine Armed Group, ay inyong impluensya na huwag gumamit ng teroristang hakbangin para nadigmay nyo sa amin din sibilyan ng mga Israelita. Huwag naman, pati mga foreign nationals kanilang nadadamay doon sa kanilang teroristang hakbangin na tinitiran nila mga sibilyan. Huwag naman, balatan nila yung armadong grupo ng Israel at hindi yung mga sibilyan, para kung nais nilang digmayin yun at kung nais nilang mangyari sa Israel, pero para nakakontrolin yun kung ano mang gustong hinaing, sumamagitan ng pagdigma doon sa mga militar at hindi sumamagitan ng papatayin yung mga sibilyan. So hindi naman sana nila dapat gawin yun. So sana yung mga nasyon na kaka-influensya ay wag gawing gawi o hakbangin ang civilian killing in employing war o anumang pagpapanyo ng mga iparating doon sa bansa na inyong kinagagalitan. So ang lahat ng mga Israelis mula sa nananalig sa ating Panginoong Kristo ay maging matatag sa inyong pananalig. So yung mga Israelita na nanampalataya sa ating Panginoong Kristo, maging matatag kayo sa inyong pananampalataya at manalig yung hindi pa nananampalataya sa Panginoong Kristo. So maliban sa nananampalataya, yung mga hindi nananampalataya na mga Israelita, kayo manampalataya sa ating Panginoong Kristo at malagpasan malagpasan ito man nangyayaring ito at magkaroon at dito sa mga pangyayaring ito at maging sa itinakda sa inyo ng ating banal na Panginoon Diyos na nagkaroon siya ng itinakda para sa inyo dahil nga doon sa ginawa ng inyong mga ninuno na mga hindi nanampalataya sa Diyos at Panginoong Kristo. Bagamat kayo ay hindi kayo sinusumpa ng Panginoon Diyos, kayo ay mahal pa rin niya,
bagamat mayroon lamang siyang gusto mangyari sa inyo. So ngayon ay doon sa mga nananalig talaga ng Panginoon Kristo na nananampalataya na dumo sa ating Panginoon Kristo, Panginoon Diyos sa Israel, kayo patuloy naman ng palataya at ikayatin ninyo ang buong Israel sa pananampalataya sa Diyos upang kayo protektahan din ito at sa mga darating pang kinabukasan. So, protektahan kayo ng Diyos at Kristo Jesus sa inyong kinaharap. Keep faith and have faith in God through Jesus Christ. Yun ang dapat gawin ng ating mga taga-Israel, yung ating bilang mga pinili at pinili ng ating banal na Panginoon Diyos na kanyang bayan. So yun. Kaya kaya kayo ay magbalik loob yung mga hindi pa nananalig sa ating banal na Panginoon Kristo. Kayo manampalataya sa Diyos at Panginoon Kristo. At kayo ay ingatan niya sa mga itinakda sa inyo at sa inyong pang-araw-araw hanggang sa dumating yung panahon na yan. So naway puspusa naman na trabahuhin ang ating pamahalaan mula DFA at iba't ibang sangay. Ayun siya ng pamahalaan maasikaso ang ating mga kababayan sa Israel at Gaza, especially itong mga napas lang ng mga Hamas. So yun. So sa ngayon yata ay mayroon ng mga hakbangin yung ating pamahalaan para tuloy W at salamat, sana patuloy niyong paigtingin yan para maligtas yung ating mga kababayan ng mga na nais na makauwi at matulungan sila at anumang suporta may bibili nila doon sa mga nandoon pa na maaari nasa zone sila ngayon na mga kababayan natin pati doon sa nasa Gaza, yung iba raw doon nasa safe zone sa UN. So yun ang ron, kaya sana sila ay verify ng husto roon at hindi sila ay makalagpas dito sa nangyayaring ito at patuloy sila makapagtrabaho sa kinabukasan. So, suportahan din ng ating pamahalaan ang kapayapaan sa magkabilang panig at buong mundo. So, muli, support malan ng ating simbahan at bansa na maging tanglaw sa pagpapairal ng kapayapaan sa buong mundo at mga bansa. Sana yung ating bansa, yung ating pamahalaan, suportahan yung kapayapaan sa magkabilang panig at hindi lusul pa o makikampi pa para din may ng mga Hamas, kundi sana magpairal kayo ng kapayapaan at yung sa boses na lamang ay yung pagsunod ng ayatsil ng magkabilang panig. Yun. At panawagan na i-release ng mga Hamas yung hostage. So manawagan din yung ating pamahalaan sa iba't ibang mga Arab countries na kaalyado ng Palestine na yung mga hostages nila ay palayain, including yung Pilipino. Concern natin ay mapalaya hindi lamang yung Pilipino, pati yung iba't ibang mga nasyon at yung maging Israelita na kanilang na-hostage ay palayain. So, ang kapayapaan ay umiral sa mula sa Israel at Palestine war, maging sa digmaan sa Russia at Ukraine at iba't ibang bansa, maging yung internal conflicts iba't ibang bansa, maging Pilipinas, internal conflicts ay umiral yung kapayapaan. Maliwanagan ni Banal na Santa Maria ang lahat mula pamahalaan at mamamayang Pilipino at talimain ang mabuting balita at ang pamahalaan ay makapamahala ng at matuwid at makatarungan at patas at ang mamayang Pilipino ay makasunod sa pamahalaan. So yun. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng maunlad, mapayapa at higit sa lahat ay may kaligtasang espiritu sa pagtalima ng mabuting balita at pagpapairal ng mabuting pamamahala, pagsunod sa pamahalaan. At yun, muli sana nakapagsabuso naman ang human rights promotion sa lingong ito hinggil sa karapatan pula dito sa particular sa isyong ito ng Israel Palestine war na kung saan ay umiral sana ang kapayapaan at pagtugon nila sa IHL bilang bilang mga bansang lilitimo mga bansa yan at estado. So yun, magandang hapon sa inyong lahat at God bless.